Makasla. Magandang araw po sa inyo lahat. So, nandito naman tayo sa sa Station 3. So, dito naman tayo magsimula mga kasla. So, ngayon mga kasla, kahapon kasi doon tayo sa Dinimit, yung pinakadulo na yan. Yun yung pinakadulo na yan. Doon tayo galing kahapon. Grabe yung struggle natin kahapon. Kaya kahapon kinakat ko lang yung yung pag-vlog natin kasi po yung akyatan at baba doon ng daanan doon banda. Kasi kinain niya ng ng tubig. So yung lumalabas doon yung mga riprap ng mga bato sa sa bundok. Kaya matutulis kaya kahapon nakakat tayo lalo na sa ilalim na yon kahapon. So yung mga kaslan dito tayo sa Hondos. So yung gagawin natin mga kaslan maglakad naman tayo papunta doon sa sa Dimol. Kahapon kasi yung sinasabi ko na pupunta tayo ng Dimol yun nga high tide kasi ngayon mga kaslan nandito tayo sa station 3 pa high tide pa lang ngayon pa-high tide kasi malaki yung yung taas ng tubig ngayon 2-0. So ibig sabihin mataas. Buti na lang mga kaisla, medyo medyo less na yung malakas ng alon tapos yung hangin kasi yung habagat natin mga kaisla, dire-diretso. Dire-diretso yung yung habagat 23 knots araw-araw. So yung weather naman natin kahapon, walang ulan tapos ngayon walang ulan. So lang, hangin lang tayo. Tsaka di natin alam mamaya mga kaisla, madilim doon, oh. Madilim dun sa ibabaw, oh. Yan, oh. Doon sa dagat talaga mismo. So sentro natin, so hindi natin alam kung babagsak yan dito. So depende yan. So mga kasla, continuous po tayo maglakad. Kahapon, ginusto ko sana na maglakarin mula doon sa sa grotto na. Ang problema mga kasla, hindi tayo mapagbaba doon kasi yun nga may mga matutulis din doon ng mga bato sa ilalim. So parang masakit sa paa. So hindi tayo natuloy. Kasi doon tayo nagaling sa dulo na yan. Doon yung struggle talaga kahapon kasi yung pag video ko kahapon cut lang kasi yung pagbaba ko hindi ko nakukunan. Meron kasi nahulog doon kahapon na na lokal pero wala naman kasi mga lalaki kasi yun. So dito tayo makasla, dire-diretso tayo maglakad. Ito yung sitwasyon ng ng station 3 ngayon. Dito tayo sa sa Sands Hotel. So ngayon makasla, may mga turista rin tayo to kahit papano may nananligo dito. Actually time check natin ngayon is wait lang 10:30 in the morning. So meron din dito nagpapadel, oh, nagkakayak. So dito tayo sa sa Gold Phoenix, yun, oh, Gold Phoenix. Tapos Astoria, Current. So dito kasi sa Astoria medyo madami yung turista dito. Halo na rin. Buong July mga kaisla puro habagat tayo. Kasi last year kasi yung habagat natin medyo tahimik, magabagat siya ng 1 week, is 1 week naman na tahimik. So ngayon kasi parang dire-diretso yung habagat natin. Actually po yung activities natin dito sa White Beach, allowed lang po dito yung paddleboard at kayak. Depende po kasi kasi yung kayak hindi naman nakakayak doon picture taking. So depende po sa kayak kasi mayroon naman na kano na kayak, maganda din yun. Sa ngayon po yung activities na island hopping, parasail, diving, helmet diving, banana boat, jet ski. So doon po yun sa Bulabog, doon sa sa likod yung kinukunan natin ng karang araw. So dito tayo makasla. Ito makasla yung yung Casa Pilar. Ito kasing Casa Pilar, native yung titingnan dito sa labas. Pero concrete naman yung hotel nila, pero hindi po yung third floor, second floor. Mayroon second floor, pala, doon sa unahan. Pero ito kasi
kugon, yung tawag natin kugon yung ano nila oh. Yan, may concrete sa ilalim, pero unique. Ito kasi mga kasla, yung Casapilar, dating dekada pa to na hotel na, dito sa Boracay na hindi na ano. Kasi iba kasi mga hotel, dekada na naku-close. So siguro mga problema yung sa mga renta, gano'n, sa lupa, gano'n. Hoy! Hoy! Kasi kasamaan ko mga kasla. Yan, napi-Facebook yan. Ayun, madilim na oh. Ito mga turista nagpipicture. Ayun, madilim na ang weather oh. Oo. Pero may aeroplano pa rin ang naglalanding oh. Kasi pag once madilim kasi mga kasla, mabilis yung pupunta dito sa isla ng Boracay. O tingnan mo mga kasla, oh, medyo lumakas yung hangin. Medyo lumakas yung hangin. Morning. Aboron? Yado? Bakat oh. Bakat. Dito tayo sa ano, mga kaisla sa Biyab. Yan ang Biyab oh. So tahimik na dyan kasi every night lang yung ano dyan, mga banda, tapos yung kainan dyan. So open yung mga kaisla mga 5 o'clock. So yan, open na sila. Tapos maraming fire dance dyan. Kung kayo po ay pumunta ng Isla ng Boracay, check nyo po yung ano, yung P-Hub. So kung sino po naghahanap ng fire dance, punta kayo dyan. Mula ng 5 o start nila ng ano ng fire dance alas 7, tapos mayroon naman ng 10 or 9. So dalawang beses sila po-perform ng ano ng fire dance. So dito tayo sa bamboo mga kaisla.
So dito tayo sa ano mga kaislaw naman uli oh. Dito kasi sa harap ng ano ng White Beach. Kung gusto ko yung kumain ng sandoks, ito yung Andoks. Tapat niya, White Beach. Maganda yun yan yung Andoks na yan. So promote natin yung Andoks. Andoks, sana naman. At tapat niya yung White Beach mga kaisla. So pwede kayo makakain dyan. Kasi dyan kasi once makain kayo, naharap niyo yung ano, yung dagat. So dito tayo sa ano, mga kaisla, malapit na sa boundary ng 2 and 3. Kasi dito yung tinatayuan ko 3. Tapos andyan na sa kabila 2. So yun yung boundary. Kasi mga kaisla, dito kasi sa tapat ng ano ng 213 sa boundary tapos La Carmela. Dito kasi sa ano sa buong Boracay, dito kasi yung laging maraming nagsuswimming. Tapos yung pangalawa, yung Dimol. Kasi number 1 talaga yung maraming swimming dito, yung La Carmela tapos yung Dimol. Pero yung ibang area po na doon banda, so ano lang, depende lang sa mga hotel. Ito kasi yung Dimol na to, yung ano pala, yung La Carmela banda. Maraming hotel dyan, ang dami dyan, mga inn dyan. Andyan na yung Boracay Tropics, Pinjalo, Vincent, iba-iba dyan, ang dami dyan, La Carmela yung loob nyan. So kasi yung La Carmela mga isla, medyo maliit yung entrance niya dito sa White Beach. Doon kasi sa looban, malaki yung La Carmela. Kaya ito yung ano, yung number 1 na madami yung nagsuswimming dito sa tapat na to ng boundary. Tapos pangalawa yung ano, yung Dimol. Kasi yung Dimol kasi lahat ng naman ng mga turista doon na naliligo, walk-in din kung saan sila nakastay. Kasi iba kasi yung mga hotel nila doon galing sa ano, sa Alta Vista, Grand Vista dati. Tapos yung iba kasi mga kaisla galing Shangri-La pupunta pa sa Dimol naliligo. Actually ngayon kasi sa ano sa Shangri-La mga kaisla, malaki alon doon. Kasi yung dulo, yung pinuntahan natin kahapon doon yung ano, yung sa likod lang yan, doon malaking alon nun doon. Ito, alos lahat itong turista natin lokal. So enjoy lahat yung mga turista natin lokal. Sana po ay bago sila umuwi ay ma-enjoy sila. Kasi mga kaisla, kasi lahat naman ng mga turista dito kasi talagang excited na pumunta sa Boracay para maligo lang dito. So yung pinsan kasi mga kaisla, yung mga flight nila insakto talaga sa ano sa typhoon season. Minsan pagdating nila dito habagat, cancel pa. Tapos hindi pa maligo. Tapos yun nga unti-unti na rin na-allowed yung ligo natin pag once na malaki alon. Except naman yung masyadong high tide kasi malaki yung alon tapos lakas yung current. Kaya ano nila ng no swimming. So kanina mga kaisla madilim, so unti-unti kasi bumagsak doon sa gitna ng laot.
Dito tayo mga ka-isla sa Hinan Park. Sa Metroresta ng Hinan. Actually mga ka-isla, ito kasi sa ano na to, simula dito sa park hanggang Gimol na, high tide na. Hindi katulad ng Station 3, medyo mahaba pa yung ano, yung buhangin doon. Tapos ito kasi malapit na. Hanggang Gimol, wala na niliyan na ito, palakaran natin. Ibabaw na tayo. Dito kasi mga isla, ang mga turista natin dito, ito kasi walang walk-in kasi pag ganito kasi pag Hinan kasi, yung lahat ng tapat ito ng bed sa kanila, tapos nang naliligo ito, lahat ng guest sila ay nandito, dyan nakastay. Hindi katulad ng La Carmela kasi walang bed doon, so ibig sabihin ay mga walk-in yung mga turista nating na naliligo doon. So ito kasi tapat nila, yon sila na naliligo dito. Medyo palakas pa yung ano mga isla, alon sa high tide. Kanina medyo kalma. Kunin natin yung chinilas natin mga isla para mapaglakad tayo ng diretso kasi ito palalim na to eh. So simula dito mga isla doon, tapos dito na sa coast ay medyo mataas na yung tubig. Nakaiba po kasi yung ano, yung nature dito at saka doon sa sa La Carmela Station 3. Dito kasi nature na to. Ito po kasi kinukuha ng ano ng alon at tubig yung buhangin dito sa puno ng niyog. So tingnan mga kasla. So yun po ay yun yung ginagawa ng ano ng alon natin. Kinukuha yung buhangin, dalhin doon, pagamihan, balik naman.
So ayan mga kaisla, dito tayo sa, ano, sa Mandarin. So tingnan nyo mga kaisla. So kinukuha na ng buhangin dito. So normal yan mga kaisla kasi nature yan. Wala tayong magawa kasi ay, kahit anong pigil natin, yan po ay babalik talaga. So buti na lang guys la dito sa ano. Actually yung buhangin kasi ibabaw na to ng hinan. So lampas na tayo sa ano sa niyog. Kinukuha na yung ano ng tubig yung sa niyog na buhangin. Malaking tulong kasi mga guys la kung may niyog kasi hindi basta-basta makuha ng tubig yung buhangin dito si babaw. So dito guys ito lang yung buhangin dito pagtapos ko ng ano ng paglakad. Kasi medyo mataas ito dahil nadaanan nandiyan Ito lang yung natira kasi actually po parang private na rin dito. Sorry, hindi po private. Oo nga, private dito. Ano ba talaga? So public pala mga guys public. Kasi ito kasi dinadaanan public din to. Tapos yung ito naman yung mga beach kanila yan ng Yunnan Regency. So sorry po sa ano. Ako ay nauutal din. So ito kasi mga isla, public din ito. Pwede kayo makadaan dito. Ito, kasi walang bawal pag dumaan ka dito kahit saan. Except lang po sa mga bed kasi bawal.
Pagkatapos natin sa unahin mga kaisla, wala nang daanan. Doon na tayo sa ibabaw dadaan. Ayun. Ito na lang, malapit na lang. So dito tayo mga kaisla sa Mandarin Highland Hotel. So tingnan mga kaisla, nag-iisang niyog oh. Yan, tapos nag-iisang buko.
So hanggang dito yung ano, yung buhangin na lang na pwede natin daanan. Tapos sa ibabaw na tayo dadaan mga kaisla. Kaisla, kwento ko lang no, dati kasi nung bata pa kami, itong niyog na to, so wala pa tong tinanim, hindi pa tong tinanim kaisla, yung itong niyog na to. Tapos yung buhangin dati malayo, malayo yan dati yung buhangin kasi gawa rin ng nature, kinukuha to. Nung itong ano to, yung niyog na to, tinanim lang to ng ano, siguro 1999 ata to, tinanim. Ayun nga, kasi medyo malaki na yung iba. Kasi ito kasi mga kaisla, yung ibang niyog kasi, hindi po tong tinanim na bata pa. So mayroong puno na yan, tapos tinanim dyan. Kaya kasi yung niyog talagang matagal yung mabuhay. Tapos tataas. So yun lang yung ano, yung itong niyog na to, hindi po yung tinanim na bata pa. Kasi palagi kasi nito, ano, kinukuha ng tubig na pag once magbagyo, kinukuha niya, tapos tingnan mo mga kaisla, ang layo oh. So ito kasi yung mga niyog na to, tinanim to ng ano, ng buo na mayroon ng puno pero hindi mataas masyado. Parang ganyan kataas, oh. Ganyan kataas, ganyan kataas. Kasi hindi ano, hindi pag once tinanim mo to yung ano, yung ano, yung niyog na bata pa lang, nasa mga buko pa siya. Hindi siya mabubuhay kahit ano, kasi palagi siyang ano, kinukuha ng habagat. So magkakatayo mo lang, dito tayo na lang. Dito. So wala na buhangin dito, wala na. Pero tingnan mo yung mga kaisla, may lifeguard yan. So ito, wala nang buhangin dito banda. So talagang dito, malalim na dyan, malalim. Tingnan mo mga kaisla, oh, ang taas ng niyog, oh. Yan, oh, taas. Hanggang dibdib na yung kinuha yung ano, buhangin. Dito tayo sa ibabaw. So itong puno na to, hindi itong basta-basta yung makuha mga kaisla, yung pine tree. Ito, grabe yung puno nito. Ito kasi yung maganda pag sa tabing dagat. Ito, grabe yung gamot ng ano, ng pine tree.
So yung mga turista mga isla dito si Baba naglalakad na kasi wala ng white fish. Kasi mamaya pa tong hapon, mga start siya ng ano ng 4 o'clock. Low tide na siya hanggang gabi. So dito mga isla, hindi rin tayo makalakad yan. So diretso tayo sa, ano, sa ibabaw magtakad. Hanggang din mo yan mga isla, yung ano, yung lakarin natin na dito banda. Kasi sa White Beach niya, hindi na. Malalim na. Tingnan mo mga isla, oh. Nasa splash na dito, oh. Oh. Yan, nasa splash na. Oh, tingnan mo. Nasa splash na dito. So malapit na tayo mga isla sa Dimol. So dito na mga isla sa Dimol. So ang daming bata dito mga isla. Mga Chinese natin turista. Ano, kahit pa paano may mga turista tayong Chinese. Dito tayong Dimol. Ito na epic. So ito yung tapat ng Dimol natin. So walang buhangin. Grabe yung kuha ng tubig, oh. Hanggang ibabaw na tayo. So dito tayo mga isla. Tapos ay tayo po ay paglakad pa rin na dire-diretso. Dito tayo sa ano, lampas na tayo sa Dimol. So sa Dimol, hindi rin masyadong matambayan ng mga turista doon kasi yung high tide. So ito mga turista naglalakad.
So medyo langanin yung pag-shopping mga kaisla kasi po high tide. Ito kasi mga kaisla, yung habagat natin tuloy-tuloy pa hanggang November pa yung habagat. So dito tayo sa ibabaw mga kaisla. Medyo ano na, medyo wala na ng buhangin dyan, puro niyog. Paano tayo? Dire-diretso tayo papuntang Station 1. Dito mga kaisla, may mga diving dito. So may diving pala dito mga kaisla.
So hindi tayo makapaglakad mga kaisla kasi may tide papuntang station 1 na doon banda sa Kahoy. So walang daanan dito. Wala na. Doon kasi ito na yung palikunan sa main road. So balik tayo mga kaisla, balik. So dito sa Inaan Crystal mga kaisla, may mga turista dito na kumakain kasi lunch time na po kasi. Sa inyo yung mga kaisla kasi po medyo pasalamat po tayo ngayon. Number 1 kay Lord tsaka kay Mama Mary. Kasi po sa araw-araw natin naglalakad, medyo natanggalan yung sakit ng paa ko. Pero hindi na totally na natanggal mga kaisla. Talagang continuous ko pa si yung taga-therapy kasi sa akin, kailangan daw ilakad para matanggal yung mga ugat doon na nakakaipit. So nga thankful tayo doon, natanggal na, nakapaglakad tayo na medyo mahaba na. Pero yung back pain natin mga kaisla, hindi pa rin nakukuha. So ito po ay pamaraan din sa pag-vlog ko. Malaking tulong din na nahaba ko yung pag-walking kasi exercise din sa akin. So hanggat healthy tayo mga kaisla, gagawin ko po lahat na continuous natin sa pag-vlog para kahit pa paano po ipakita ko sa inyo yung daily ng Boracay na kung ano situation dito sa isla ng Boracay. Kasi yun naman yung goal mga kaisla, na i-share sa inyo kung ano po yung nangyayari lagi araw-araw dito sa isla. At kayo po kung gusto niyo po mag-travel dito, mag-travel at pumunta dito sa isla ng Boracay, at least doon po kayo nakabase lagi sa vlog ko kung ano yung situation ng weather araw-araw. So ngayon po medyo mainit tayo, yung abagat ay nag-less na. Sana continuous na yung ganito yung panahon, kahit mahangin lang mga kaisla, at least walang ulan. So yun na yung ano natin mga kaisla. So talagang thankful ako doon kahit paano po nakalakad na tayo ng mahaba. Doon na tayo galing sa Diniwid. So pasok tayo dito mga kaisla kasi tayo po ay pauwi na rin. So ito yung yung area, medyo walang kumakain dito. So tayo ay nagutom na rin mga kaisla. Kailangan natin kumain. So dito sa Dimol kasi mga kaisla, medyo pagpilian mo talaga kung saan yung masarap dito. Ito kasi wala pang turista dito. Ito yung Andox kasi yung Andox to, hindi po talaga mawawalan ng turista dito. Oras-oras may pumapasok. Ayan, kasi yun naman yung yung fast food dito, yung Sandox. Tapos ito yung mga inasal, hindi rin niya mawawala ng turista kumakain dyan. So ganitong oras kasi mga kaisla, makikita mo rin na parang konti yung turista kasi po lunch time na ngayon. So walang halos kumakain except pag gabi, so depende sa mga turista natin. So ito, kasi gabi-gabi ito puno Chinese food. Ito naman mga kaisla, ito yung yung habit house na kumakain dito sa mga hello. So ito yung White House. So dito, diretso tayo mga kaisla.
Ito kasi mga isla, yung Chinese, Japanese din yan. Yung pagkain. Tayo mga isla palabas, papuntang Lake Town. Kasi yung motor natin doon nakatambay. So ginagawa ko sa mga isla para hindi ako mapagod. Yung ginagawa ko, point to point, doon ako sasakay sa e-trike papunta doon sa starting natin. Katulad ng kanina yung ginawa ko, start ako ng paglakad na doon sa station 3 na. Pero sumakay po tayo mga isla, sumakay po. Sumakay tayo sa e-trike para makapunta doon sa station 3. Kasi malayo yung lakarin, point to point, balikan. So nakakapagod mga isla. So pansinin na natin kasi pag once na ganitong oras, yung ibang turista natin na mamahinga na sa hotel. So balik naman sila mamaya ng mga alas 4 o alas 5, depende sa weather natin mga isla. So dito walang turista dito ang lalakad. Ito lokal to. Except sa akin. Isla kasi parang ito kasi sumikat na rin yung palapil. Yung parang crepes na pagkain. Ayan, sumikat na yan mga isla. Ayan mga isla, palabas na tayo. Palabas na tayo ng main road. So ito kasi harap natin, Lake Town na. Lake Town na wetland. Ito yung dati wetland to eh. Ito. So yan mga kasla, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye bye. See you next time.